So anyway, dirita sa issue mga higala. So nagkaguliyang na. Kadayang reaksyon sukad gipibaw ni VP Sara Duterte ang iyang tinguha nga mudagan gud siya pagka presidente sa 2028. Na ay kongresista sa 3rd District of Iloilo. Ipibaw na nga adto gi sa padong kuyog sa dito ang buto kung sa iyang baruganan sa previous to that. Kuha na kanang ang problema sa PICAS, wa pa sila kapurma sa iyang kaatbang ba. Wa pa sila kapurma, nagduha-duha pa sila o kinsay padagano nila. Wa pa ay consensus o kinsa gyud may padaganon. O kinsang grupo hagyod ang all the way. Di ba kata mabungkag in the process o committed ba gyud ta nga all the way ta. Di man mahimo og usara ka partido ang modeklarar. Ilubong man gyud panalitan moingon si Bongbong nga padagano niya kinsa ba yung tao padagano si Remulla. John Vic Remulla. Unya ang iyang saligan kanarang sana Partido Federal ng Pilipinas. Unya say mo endorse nga negative 5 siya. I mean, it's just impossible ba? Ang chance nga makadaog panikas ra gyud. Unya masuko man mga tao na basta daghan na gani ang mipabor aning kandidato niya tikason. Di na may tabong dili mo ulbo ang mga tao na anang paagi ha. So ug tikas-tikas magaling gamay ra. Hindi masyado malaki ang bukol. So makig-alliance good. The option is to create an alliance with other groups. Makabayan Bloc, wala kasaba naman kayo, rally naman gani mga adyante. So, sa ato pa, open sila for negotiation with other political groups nga against both sa pagdaga ni Sara Duterte. Open sila. So, sigurado na silang duulon. Doon ay news nga si Bongbong Marcos may adto gyud sa Naga City dito sa Bicol. Doon ay i-inaugurate dito nga proyekto. O niya, magkita sila ni VP Leni Robredo. So, it could be the beginning of negotiations for a possible alliance. Weird lagi kaayo ni kahimtangan na ito mga higala kaning multi-party system pagka di yun maon eh. Di yun ni ma-spelling. Kuan mango kayo too personality oriented ba. So Sara Duterte. Unsa may partido ni Sara Duterte? PDP Laban? Wa man ko magtan-aw og partido ni Sara Duterte kay di man ni magsalig og partido, personality power man eh. Ang kinahanglan lang nga partido kanang mo hatag sa certificate of candidacy. Mo endorse ba aron mahimong official ang iyang kandidatura. You need a nationally accredited political party. Pero wa ni magsalig sa partido just like sa iyang papa nga si Mayor Duterte Digong. Wa man to magsalig sa PDP Laban gyud. Of course dagang mo claim nga mo nakapadaog sila pero layo ra na sa tinuod mga higala. Si Duterte mismo mingon unsa man ang PDP Laban dati sa Moriu Band political party composed of 2 persons. Ni Pimentel and Coco Pimentel. Pero tinuod na ay original gyud nga PDP Laban, die hard gyud. Die hard. O pila ra na kapudyot. Mga kuam na kanang na sa wala sa sila, left leaning na sila kanang PDP Laban. Mao nang lamano nila dili tuo wa. Left leaning na sila. Pero mga tradpol
traditional politician with a little bit of kuan ka ng principle ba? Principles. Samtang mangita pa siguro ni si Sara Duterte o unsay ang partido. Wa ko kay bawa, to be honest, karon pa ko nakahununa gani unsa may partido ni Vice President Sara Duterte. Posible nga pinipilaban. Kaya naman si Bungo, yung nang kalyado, Labungo, si Bato. Pataka ba? Ako, personally, wako ka bantay og unsa iyang partido. Karon pa gani ko nakahuna og unsa man day partido ni Sara Duterte. Of course, again, I said, wa na magsalig og partido. Kung ang support sa katawhan mo ay atong basihan. Personality power. Makita na nimo dito sa dahig mga higala na ko igsuon dito sa Europe. Overseas Filipino worker akong banghod, among youngest sa pamilya. Nurse siya. Pauskuila ko to diri sa Cebu. Kawaan ka ng ang kurso na yung nahuman diri sa Cebu is Mass Communication sa St. Teresa's College. Unya naminyo nakatrabaho og hotel dito sa Panglao. Murag niabot na sa managerial level siya, uyab og foreigner. So lakton nga pagsulti naminyo dito sa Belgium. Pag-abot sa Belgium, so may ang trabaho dito, mga apply sa hotel. Unya di ang kasabot ng English kayo mga tao dito puloy. So she has to learn their language. And then sa diyan nahibaw na siya kasabot na siya sa makaistorya na siya. Eskwela siya nursing dito. Dito na siya mahimong nurse sa Belgium. So tuwa na siya dito karon, pila na siya katuig dito nga nurse. Nurse kamo adto dito di ka kasud. Kinahanglan magkat-on ka sa lingwahe niya, mo exam na pug ka. Siya timing siya kay wa man siya muskulag nursing dire, masko man siya. Dito na siya kuno nag-nursing dito tanaw ning dagko magsildo. Dako og demand ba. Long story short to asa dito. Unya kadtong pag kampanya BBM Sara na magani may picture ana sa Tagbilaran na may kuan dito atbang sa Bohol Quality ba BQ Mall. Sa luyo anang BQ Mall. Ambot sa ingana ng kasadaha paingon sa pantalan. Dito I think dito ko mo park no. Yan, ay parkingan dito yung parking ko niya. Na ay dako kaing tarpaulin, ay patapot sa bongbong sa building si Sara Duterte og si BBM. Kapapicture ming duha na puloy. Tinaw na unya ang akong kanang coffee cup nga gamiton sa amo dito sa amo balay, ang bakasyon ko naamon so koy kuang exclusive ako ra paggamiton na taguan ginamama og wala bang for whatever purpose, hygiene siguro. Ako na tasa. Ang akong tasa, BBM Sara gyapon puloy. Pinalito sa akong mangod. Duterte. Pag dakop ni Duterte, paingon sa Hague, usa siya sa unang misugat nito. Ngadto gyud sila, nangihilak sila dito. Unya kada semana mo adto sila dito, kuan kanang magtapok sila ba. Mangadto sila dito. Moabot sila 1,000 kapin. Unya ang mga hotel dito mapuno sa mga Pinoy nga mangadto dito. Way ka puyan ba dito sa Dahig. Dahil mugasto sila sa ilang galingong kwarta. Ilang panahon na ay mga Pinoy nga mga kasagar ang ilang schedule nga mo bakasyon sa ato ilang gi sakripisyo. Yung sakripisyo nila aron magtapok sila dito sa Dahig in support of the former president. My point is asa man ka mangita og politiko nga inguna na ang commitment sa mga constituents niya.
wala na gahom. Wala na gahom si Duterte, di na kaangay mo sip-sip dito kay wala man siya, di man siya kadaga na pagka presidente. Sa lagtod nga pagkasulti sa national kuan kinini ang national scene, national concerns. Wala na siya kay di naman sa kadagan pagka presidente. And yet, ang mga tao, kuan gihapon ka na bang gibutang nila ilang paglaom o ilang utang kabubuton ba? Utang kabubuton nila sa nahimo ni Duterte sa diyang presidente siya. Bisag usaon na ni mo puloy, di man ginamausab. Kantong mga vlogger sa una nga BBM, rather Duterte, mga vloggers, nagibayran, namalhin na, BBM na karon. Nangawa na ang ilang supporters oy. Kato si taga-Butuan, Jam Magno, nahalin to siya. Nawa na siya. Kisa pa may mo, ugnay mo tagad niya sa iyang kaniyang mga reels, negative tanan. Kato si Thinking Pinoy, nawa gyud napanas yung Thinking Pinoy. Samtang si Sas Rugado Sasot, millions na iyang fans. Kato pa si earns a lot of money tungod na ng iyang blog nga pro Duterte. Dini sa Cebu, si Pambari 4. Nakadaog. Unsa may nakapadaog ni Pambari 4? Kontra sa well-oiled machinery sa incumbent nga si Gwen Garcia. Ang iyang Duterte color mo nakapadaog ni Pam. Mo gyud decisive nga point ba nga nakapadaog niya. Of course, daghang factors like si Gwen kuan na kanang sobra na kamaldita ba? Isog na kaayo bitaw. Niya. Kadang mga saba bitaw. Publiko. Sobraan na. Muna si Byron po niya ingso. Sige atake na. Mo to'y perdigana nga propaganda. Wag ito inungdan. Huwag ako gawin na to. Tamparuso na ko to si Byron. Hilom na. Gada kag dimal na. Anyway. Duterte popularity is still strong until now. Di ta maglalis na. Dahil mga propaganda nga, nakuno, nara na ninyo, mo na inyong pagtuo, kayo, mo na inyong pagtuo, pildi yun. Kinanglan nga, mangita yung muglaing paagi, kung diya mo sa pika side, kontra, ni Sara, pangita muglaing paagi, ayaw mo anang mga bulok ng DDS. Mga lindog ka nun tarantado, mga bugo ng mga DDS. Mga bugo. Mga panatiko. Mga panatiko, mga bugo. Kung descending kayo, labi na mga pinklawan. Kanya inig debate kay di man kaik. Asa man ang bright anak, paralitan ka ng Silo Magno. I cannot believe nga professor na sa UP. UP professor, bugo man. Ano na ba? Manaway ka sa bantaw nga bugo. Saan na nimo? So, mangita sila og paagi. Kanang impeachment. Numbers game na sila karon. Kinalang makakuha sila dagang pabor. Or else, it's going to be a useless exercise. Di man na ang issue magod, they're hoping nga kanang ilang gihulagway nga kurakot si Sara Duterte 125 milyones sa iyang intelligence fund
Unya overall so gasto niya is Vice President, Office of the Vice President, 600 million. Giwaldas lang hoping nga mahulagway si Sara Duterte nga kawatan. Di man kadot. Ngano? Tungod kay umagisgot mo kawat, naiklaro kayong kinawatay. Flood control. Nganong hilo mo diha? Sana agresibo kayo mo ni anang 125 million. Ang kanang billions ni Bongbong Marcos nga intelligence fund sad. So na pag-explica rin niya, maingon din si Claire Castro nga intelligence fund ko na dili kinahanglan nga ipaibaw kay sa recipient. Unya nga nung inyo manggok doon si Sara Duterte. Kanang himo-himo nga piatos. And any honest person, pangutanon ni mo na without political color, will tell you nga precisely why it is called confidential. Confidential na siya. Kayo mo nang i-expose, masunog ang imo mga sikrito. Masunog. Confidential, of course, giabusuhan na. Kaya bawat na nga giabusuhan na. Kasali kay dili ma-audit ba? Pero nga nung nila manggukdon si Sara Duterte, sa lakton nga basulti, on that score, if that is the issue, and there is already enough evidence nga wala katandog ni Sara Duterte kanang isyuha. Resulta sa survey. Dugay naman nilang ipabutong issue. Unya pila nagka-survey nga agi. Wa man nakaduot sa iyang popularity, misaka man gani iyang kinatasan siya og acceptance rating, trust rating sa tanang mga public officials sa Pilipinas. Lakip na ang Supreme Court. Si Sara Duterte mo ay kinatasan og trust rating. Kana bang mga tao misalig kaniya ba? So, usawa man na sa akong tanaw, as a political observer, trying to be as objective as possible, di ko kakita og hayag sa ilang gibuhat ni Sara Duterte. Kanara yun, makakuha sila enough numbers nga ma-disqualified yun si Sara Duterte ug di na makadagan for any public office hantod sa iyang kamatayon. Mahimo ba na nila? Kana si Larry Gadon, for instance, na-disbar na sa kay idiot. The guy is really a certified idiot. God. So yun ang kami isa nga, nakadaog ko na si Sara kay gidani Bongbong, ug wa pa kuno dalhan ni Bongbong si Sara, di kadaog. Unya iyang basis nga, there was a survey kuno, internal survey. Ang gitahasan pag-survey mga district congressmen, mga kongresista ba? Ug unsay may tabo og mudagan si Sara Duterte. Pilde man kuno. Mo to nga bisag unsa og ingon nga padaganon si Sara, di gyud mudagan si Sara. Di siya mudagan kay og mudagan siya mapilde. Mo kuno wa mudagan. Unya si Bongbong gyud mo ay nakapadaog ni Sara. Dili bali ba? Kundi si Bongbong mo ay nakapadaog ni Sara. Di man na tinuod. Yung nang damgo lang. Kay kana si Bongbong nangulitaw gyud na ni Sara. Sila si Amy Marcos di pangulitawan gyud si Sara. Ganon. Muna si Sara di mo may ambisyon. So sa ilang pakiluoy dagan og busy, continuity. Tungod sa team nga continuity. Dili the other way. It's not the other way around. Proof of that is sa overseas voting sa mga Pinoy nga to sa gawas sa nasod,
duha ra ka nasod nga napildi, usa ra ka nasod nga napildi silang duha. Vatican. Napildi si Bongbong Marcos ug si Sara Duterte dito sa Vatican sa eleksyon sa mga Pinoy dito. Ikaduhang napildi si Bongbong, Australia, pildi siya, pero si Sara nakadaog. Nga mao na no ay gidaang nya sa total votes labaw si Sara niya og 1 million kapin. Kay 31 milyones man si Bongbong. 32 man si Sara. So, dili mahitabo ng di gapon magsilbi ng maong propaganda ha. Sa pa may ilang gamiton nga propaganda batok ni Sara Duterte. Kanang mogamit sila ingog bastos kayo, duta, you know. Ano bang binata nga, di man na magsilbi, wa man gina. It doesn't amount to anything if you go into that kind of campaigning. Di ka magsilbi na. Pasukan lang ka noon. So, unsa may possible scenario nga mo-diminish ang popularity ni Sara Duterte. Nanago yung mga madre ug pare nga nagpakita to think nga ligon kayo ng Catholic Church ha, ang influence sa atong reliyon. Wa man nakadot because they are so identified also the other side. Mo na problema og na neutral kanang idea nga na third force nga virgin gyud na kana pwede siguro na. Wa man ko kakita og personality nga ingon ana kaligon pagkakaron. Wa ba? Wa pa'y migimaw. So, nahurot ilang isyu pagkakaroon. Wa nagay epekto ang ilang isyu. Wa ko kakita og balidong isyu. Kanang pro-China. Gibutang na propaganda nila karon nga Leni Robredo side by side with kuang kinini ang Sara Duterte. Niya sa ilang accomplishments. Sa ilang baruganan ang Duterte kay pro-China. Pro-China. Malditom sa gaya ni mga vloggers. Kay, okay, Marcos, kuan, kanang kontra kinta sa ni Sara pod. Marcos Camp o Sara Duterte. Pro-China si Sara. Pero sa video, kakanta-kanta o Happy New Year nga ininsik ang pamilyang Marcos. Tapos si Imelda, takwaldita. Dili na ko na. Original na sa mga diehards sa mga Duterte. Dili na yung gibayran arong buhaton nila. Voluntary kina. I can be sure of that. Naway kwarta nagpaluyo na ilahan ng Koglingo Initiative. Sa una pa man na mga nanood nga lain og agenda ba. May kuyog sa banwagon, Duterte banwagon, pero ambisyon nga makasud og trabaho. Kuyog tani daog ni makasud og trabaho. Una di makasud og trabaho mo bali. Suko ba? Masuko. Lain magmotibo. Pero naay mga tao nga may kuyog yun dili aron makasud og trabaho. May kuyog sila kay kumbinsido sila nga mas maayo ni. Mo na lison ni mo kumbensyon nga mobali. Kanang mga nanguyo nga dunay hidden agenda mobali na sila. Pero pilar man nakabok. Lupigon na sa gidaganon. Kato sa UP good pag ako ihulagway ha. Katong debate sa nilang Duterte dito sa UP. May grupo nila ni Grispo. Will finance man tong kampanya ni Grispo. So, ay mga Pinoy nga, mga Cebuano nga uniform og light blue. Na sila yung mga banners.
Una ang ilang headquarter kanag yung kana bitong building bildo ang bongbong sumpot gyud sa kanang mopaingon ka sa Ayala gurordo niya mo dimano ka Ayala pado paingon na sa Ayala kanang building diha ang grupo ni Grace po. From there nagmarcha sila paingon sa UP. Kumpleto na drum and bugle. Uniform yung light blue. Sige warawara sa ilang flag. Well financed. Dito sa Harold's Hotel, doon na sa UP, yellow na, Lena Robredo sa napuloy. Yellow gina, yellow niya. Kanang akasya at bagyo sa UP. Condominium naman na ron, human namang building na. Wa pa na human, under construction pa na, kanang building. Kanang akasya. Namungingi sa na og yellow. Lena Robredo. Oh, maruhas na. Unya, si Mike Rama, abot dito, green sa nang isulob ni Mike, naog sa kuhan, kinini ang high ace, paso-paso na siya dito, green, binay si Mike Rama, o nasa grupo nga, mausa na, Rama Binay. Gibo si Mike dito, sa mga tao. Wa katiwas og lakaw gud. Mibalik sa iyang pag naog na paingon siya dito sa paingon sa puente nga direksyon ba. Himbalik. Wa kagwanta si Mike kay gibo man siya. So tanaw na ko sa mga tao daghang kayo sa Daplin. Tanaw na ko mo may kusog kay nga namo ba. Wa man mag-uniform, wa kakailag asa ning grupo ha. So ako ang giduol dito, pagsuod sa gate, gabit-bit o tarpulin, yung unsam-san ng tarpulin, gibit-bit ba? Gilukot. Tawa tong kada Duterte ni sir. Tanawa ko be, tanawa ka ng kumo bitaw niya na agila na. Oh, pakita na ninyo, gibukad. Sus katong galinya dito paingon dito sa mga balay bitaw ka ng paingon at bang bitaw sa Lahog Elementary School. Duterte na ito mga tao. Walay color mo nang nikakibaw asa ilang simpatiya. Kanya-kanya bukad sa ilang propaganda nga sila mismo gahimo ha. Pagtanaw na ko kung disgrasya daw, sigurado na nimo daw. And true enough, mao gyud nitabo. Mao na grupo nga nagpaluyo ni Duterte. Mao na ang grupo nga nagpaluyo ni Sara Duterte karon. Pagsugod og rally, maisog rally, bantay ka to. Maisog rally. Miapil man si Mike Rama ato. Maisog rally. Gisuyaan, imbis nga malipay, mga tao na idako granggo nga miapil. Gisuyaan naman noon, kay labot dire nga nung apil-apil man ka. Mao to'y naitabo gyud. Sa probinsya si Pambari 4 beneficiary niya na. Unsa say nakaon ni Gwen, kumpiyansa kay siya. Primero niyang hisgot ni Duterte sa campaign trail. Imingon siya, kabantay mo siya nga dagag yung laban ni Duterte. So iyang pasabot ang na sa diskurso mingon siya nga, wa man na sila mag-away si Duterte. Di man na kontra sila si Duterte si BBM. Kay si BBM incumbent president si Duterte wala naman maglingkod sa katungdanan. Na ba? Di man na sangka nilang duha. Anong mag-away? Along that line, which was smart. Ambot og unsa nitabo along the way. Ibirahan naman yun niya si Duterte. Katong ingon siya nga, Duterte? Ito sa dahig? Duterte, katong bang ingon siya, Duterte sa inyong kagaral. Kabantay, una, with feelings yun, Duterte sa inyong kagaral. Ano ba?
Everything, reaction na to, you can review it if it's still there sa Facebook. Tanaw na ko sa reaction patay si Gwen ni Diskuhido gyud. Nga si Byron. Ingon si Byron nga mag magluha ko ng murag munggos ang luha sa mga DDS nga suporta sa Pikas. Magkuhan ka ng sigurado sila modaog. O naginganlan niya og uplok ang mga riders. Awan kumplito. Kumplito ang kaparutan yun. Yun ang influence ni Duterte sa voting population. The old Duterte. Unya kanang iyang anak wa man amo kuan kanang nakasubay sa subok yun ba? Si Sara Duterte. Unya na ay kuan kanang giluwatan nga pulong si kanhi Presidente Duterte dito sa Dahig. Murag simultaneous sa announcement ni Sara nga mudagan siya. Katong pag-ingon niya nga, di ko mo appeal anang pre-trial sa ICC. Kaya wa ko mo ila anang kortiha. At ari ra ko kwarto. To this effect di ko mo tambong ana. Kaya wa ko mo ila anang kortiha. Bisag niya ako diri pero ang akong kasing-kasing nagpabiling tuwa sa Pilipinas. May gisulti ni Presidente Duterte. Dungan sa pag-announce ni Sara Duterte nga mudagan siya pagka-presidente. Nga ang iyang kinabuhi, nakasabot na siya nga ang iyang kinabuhi, dili lang alang kaniya kung dili alang sa pagserbisyo. Murag mo iyang destiny ba? So, mudagan siya. Unsa may impact niya na? Dako kay nag-impact mga higala Kaning mga incumbent Congress kaning district representatives karon. Kanang the likes of barbers. Paingon ko na masikwati. Eleksyon sa 2028, paingon ka na masikwati. Bisa paglingko na sila kanang dynasty na sa ila. Vulnerable kayo na sila. Kani mga gahupot o pwesto karon nga pro Romualdez Marcos. Kana mga Gulyas, ligon man ang Gulyas. Karong panahon na og kinsa diha sa First District nagtinguha nga mulingkod pagka kongresista diha. This is the time. Nga ang ilang kwartang daghan kay lupigon kanang gitawag na mo og kanay mga usang gatos pildiho nag 20. Mauning panahon na kaning umabot nga eleksyon kanay mga usang gatos pildiho nag 20. Kaysa kadako sa mga kantidad nga nakurakot, gihilom-hilom man lang mo. Sumagod, naningog ba sila? Hindi pila kabuk na matay. Mura ba og wa sila option, may pay maghilom-hilom kaysa mutingog punta, musamot og sila ob ang kalayo. Pareha sa 5th District, gihilom-hilom na lang yun si Duke Prasco kay misuway misag tingog. Awan agi kulata gitagod-tagod sa social media mga higala. Na-appeal man na all the way nagyon sa babawas tayo ang asawa na gipasagda naman unta to pero karon wala gyud so siguro the being silent is the better part of valor siguro. I don't know. But, kanang isyuha kanang flood control igabot sa kampanya mga higala magdilaab ng isyuha ma-repress na ba? Unya kinsa tong politiko nga magda sa tingog nga
batok niya ng maong skandalo, takog chance makadaog. Bisan pag ang iyang resources lupig sa kontra, kay suportaan man yun nagdaghang kwarta sa administrasyon. Kanang mga incumbent karon nga mga congressmen nga may pirma sa impeachment ni Duterte. So, vulnerable na sila. Doon na kausaban sa resultado pohon sa eleksyon 2028. Pilar may pagligid sa panahon. Dali ra kay na. Kaya ang 2028 election, di man sa dingon nga dias tumoy dapit sa 2028. Di man sa first quarter sa 2028 ang eleksyon. So, doon na lang yun na. Doon na. So karon mang deklarar na kinsa asa na sila kana magilumilom karon. They might just declare their which side they're on when it is already too late. Galing okupado na ba? Murag musical chair ba? Ang magpadugay-dugay ka gilingkuran na nanay galingkod asa man ka muso dia. So magtanaw na sila ni Sara Patay, gideklarar naman ni Sara Duterte. Di ra ba ni pareha sa pagdeklarar lagi ni Binay? Lahi man tong kabinay. Kay katong kabinay, di man to personality power. Smart man tong campaign ni Binay nga nakadaog siya. Arithmetic tong kabinay nga kadaogan. Kani lahi ni, kay personality power ni. Strong personality. Charismatic. Unya na ay base. Na ay di mapalit nga iyahan na daan. O na kuha pa na iyahang balwarte. O na lugar pa na balwarte na niya. DDS. Kanang yung DDS. Basta sa Ilocos. Ito'y dagang DDS dito. Naningog na. Ilocos Norte. Sa ang ilang chance lagi is either to kill Sara Duterte or to disqualify her. Pagkakaroon sa ako nakita, why makabarog na niya nga makadaog kontra niya. Bisan mag-combine pa ng tulo ka partido, why makadaog. Kaya they have to look for a perfect issue against Sara. Kanang graft and corruption, di na makapildi ni Sara Duterte nga issue. Unas tanan, wa may kuha nga kanang pronouncement. Wa may kuha. Ilan ang mga propagandist ni Bongbong, ilan ang breakdown, ilang nitpicking sila ba? For that issue to come out as garapal nga graft ng corruption. But it's not happening at all. Wa ganin nakalumping sa popularity ni Sara Duterte. So, sa may lambuaton. Si Trillanes, maingon nga na, deposito 2 billion. Kana si Sara Duterte, magawas na, o ma-impeach na, magawas na, may bawa na to, nga na 2 billion nga gitaguan na si Sara Duterte. Posible na. Posible. Pero kung ang gasulti, si Trillanes, wa pa gani, pagsulti palang daan, wana, wa gina kalimte na kay hilig mga ni sa billion gani nga pasangil. Why credibility? So wa kadot. Ug lain pa tong istorya to, posible nga maminaw ang mga tao ihatis ra galing tinuon na. Pag tingog ni Trillanes wala na dayon. Dismiss. Binuang na. Wa kadot. Tanawa ang resulta sa midterm election. Midterm election. May na nga mo na karon nga ang Pinklawan gano na ng ilang i-develop si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino kay nakalusot man. Nakalusot. Pero kasi anto karon kapabili ng una nga wa man na ma-elected kana si Bam o si Kiko, wa man na ma-elected. Kumelected man na sila. Na kumelected.
Way pagsalig nga nakadaog ka. Hindi mo ilang i-develop nga padaganon. Di kadaog kung mo nang naong nga. Di kadaog.